Sa ating headlines, lalawigan ng Masbate niyanig ng 6.6 magnitude na lindol kaninang umaga. Epekto ng paglindol naramdaman sa mga kalapit na probinsya. Ilang mga kalsada, tulay at mga bahay napinsala sa malakas na lindol na tumama sa Masbate. Isang retired police officer ang nasawi. National Capital Region at mga karatig lalawigan balik na sa General Community Quarantine. Mga pampublikong transportasyon, balik kalsada na bukas matapos isailalim sa General Community Quarantine ang Metro Manila at iba pang probinsya. UV Express at traditional jeepneys bibiyahe na rin. DOH nakapagtala ng halos 5,000 bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Kabuang kaso pumalo na sa 169,213. Health Secretary Francisco Duque III, mariing pinabulaanan ang mga aligasyon ng katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation. Humarap sa Senado ang kalihim at isa-isang ipinaliwanag ang ibinibintang na irregularidad sa ahensya. Sa balitang abroad, US President Donald Trump kumpiyansang mananalo muli ang kanyang administrasyon at manunungkulan pa ng 4 na taon. Magandang gabi, Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, nagdulot ng malaking pinsala sa mga ari-arian ang malakas na lindol na naramdaman sa Masbate. Ilang mga bahay ang nagtamo ng pinsala. May mga tulay at kalsada ring nasira sa lakas ng pagyanig. Isa na naiulat na nasawi matapos matabunan ng gumuhong bahagi ng bahay. May report mula sa Masbate si EBC correspondent Ems Kahuraw. Niyanig ng 6.6 magnitude na lindol ang bayan ng Katengan, Masbate. Malaki ang naging pinsala nito sa mga kababayan natin na naninirahan doon. Nalaglag ang mga kagamitan at gumuho ang mga pader. Nagkabitak-bitak din ang mga kalsada at ang tulay na daanan patungong Masbate City ay nasira. Wala ding supply ng kuryente sa nasabing bayan dahil maraming poste ang nasira. At may naitalang nasawi dahil nadaganan ng bahay. Kininala itong si retired Colonel Gilbert Sauro ng Sitio Alimango, Katayngan. Kinumpirma ito ni Dr. Jovan Lim ng Katayngan District Hospital. Yan po muna ang update. Mula sa Katayngan, Masbate, ako si Ems Kahuraw. Para sa Eagle News, we live in interesting times. Nasawi ang isang retiradong police colonel dahil sa pagtama ng 6.6 magnitude na lindol sa Katayngan, Masbate. Base sa inisyal na report ng Masbate Provincial Police Office, nakilala ang biktima na si retired Police Colonel Gilbert Sauro na naipit sa loob ng gumuho niyang bahay sa Sitio Alimango, Barangay Concepcion, Katayngan, Masbate. Nasugatan naman ang residente ng Barangay Poblacion na si Ronaldin Condrillion na napinsala rin ang bahay dahil sa lindol. Napinsala rin ng lindol ang gusali ng Public Attorney's Office, Katayngan Public Market, Katayngan Municipal, Police Station at Concrete Road at docking area ng Katayngan Port. Nagkabitak-bitak ang ilang bahagi ng Katayngan Port matapos ang pagtama ng 6.5 magnitude na lindol sa Katayngan, Masbate kaninang umaga. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG Station Masbate, ligtas naman ang lahat ng tauhan ng pantalan, tripulante at mga mangisda na nasa port ng maganap ang lindol. Pansamantala rin anilang itinigil ang operasyon ng Katayngan Port habang nagpapatuloy ang safety assessment sa mga kritikal na bahagi ng pantalan. Pero kaninang alas 12 ng tanghali ay muli namang binuksan ang Katayngan Port para sa biyahe ng mga sasakyang pandagat. Sa ulat pa ng PCG Station Masbate, naramdaman rin ang malakas na lindol sa Regional Training Center nito kung saan nagsanay ang nasa higit 400 female trainee ng PCG. Wala namang naitalang casualty sa naganap na insidente. Pagkatapos anila ng lindol ay agad silang bumuo ng Deployable Response Group para mapabilis ang pagresponde
sa Kataingan Port at mga kalapit na lugar. Naramdaman din ang lindol sa ilang bayan sa Aklan. May report si EBC correspondent Grace Ann Ramos. Niyanig ng lindol ang ilang bayan sa probinsya ng Aklan kaninang alas 8:03 ng umaga. Naramdaman ito sa ilang bayan ng Aklan tulad ng Lezo, Malinaw at Malay. Sa bayan ng Lezo ay naramdaman ng intensity 4. Sa bayan naman ng Malinaw ay intensity 3 at sa bayan ng Malay ay naitala ang intensity 1. Batay sa earthquake information na nilabas ng PHIVOLTS, ang epicenter ng lindol ay nasa Kataingan, Masbate na may lakas na 6.6 magnitude na yumanig kaninang alas 8 ng umaga. Ayon kay PHIVOLTS Director Renato Solidum, inaasahan na ang pagyanig dahil sa latest segment ng fault zone. Wala namang naiulat na napinsalang ari-arian at nasaktan sa nasabing lindol sa probinsya. Mula rito sa probinsya ng Aklan, para sa Eagle News, Grace Ann Ramos will live in interesting times. Tiniyak ng Malacanang na nakalatag na mga tulong o ayuda, pagkain, blankets at mga resettlement areas para sa mga kababayan na apektuhan ng 6.6 magnitude na lindol sa Masbate kanina umaga. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, dahil sa dami ng mga natural calamities na tumatama sa bansa, mayroon ng mga nakapreposisyon na ayuda at humanitarian assistance para sa mga ganitong sakuna. Ayon kay Secretary Roque, dadagdagan ng pamahalaan ang mga pangailangan at maipapaabot na tulong sa lalong madaling panahon. Inayag din ni Roque na walang dudang nais magpunta doon ang Pangulo pero hindi siya papayagan ng Presidential Security Group nito. Niyanig ng 6.6 magnitude na lindol ang Masbate kaninang umaga. Kaya ang epekto ng paglindol naramdaman sa iba pang panig ng bansa na malapit sa probinsya. Samantala, PHIVOLTS, pinawi naman ang pangamba ng mga residente ng Masbate na may magaganap na tsunami. Sir Erlo Bringa sa detalye. Niyanig ng 6.6 magnitude na lindol ang probinsya ng Masbate kaninang umaga. Sa inilabas na impormasyon ng PHIVOLTS, ang pagyanig na tumama sa 7 km southeast ng Kataingan, Masbate ay naramdaman din sa iba't ibang mga lugar. Ilan sa mga ito ay Bicol Region, Visayas at maging sa Southern Luzon. Umabot sa intensity 7 ang pinakamalakas na naitalang intensity sa mga lugar na naapektuhan ng nasabing pagyanig. Naitala ang mga sumusunod na intensities. Intensity 7, Kataingan, Masbate. Intensity 5, Masbate City, Masbate. Almagro at Tagapulan, Samar. Intensity 4, Palanas at San Jacinto, Masbate. Sorsogon City, Legazpi City, Albay. San Andres, Quezon. Mapanas at Palapag, Northern Samar. Barugo, Dagami, Dulag. Hulita, La Paz, Palo at Tanawan, Leyte. Sagay City, Negros Occidental. Intensity 3 sa Baybay City, Isabel, Javier at Cananga, Leyte. Ormoc City, Mulanay, Quezon, Iloilo City. Intensity 2, Kinayangan at Lopez, Quezon, President Rojas, Capiz, Patnongon, San Jose de Buenavista at Tibiao, Antique. Intensity 1 sa Lezo, Aklan at Dumaguete City, Negros Oriental. Ayon kay PHIVOLTS Renato Solidum, patuloy na nakamonitor ang PHIVOLTS sa Masbate, maging sa posible pang mga aftershocks. Sunod-sunod din na aftershocks ang naitala pagkatapos ng lindol. Hanggang kaninang alas 2 ng hapon ay meron ng 32 aftershocks ang naitala ng PHIVOLTS na ang pinakamalakas ay magnitude 3.8. Base po sa haba ng fault at history at pag-aaral namin na ginawa dyan sa Masbate segment, ang mga lindol dyan ay hindi kasing lakas ng ibang mga lindol na posibleng mangyari sa ibang bahagi ng Philippine Fault Zone in terms of yung most likely na malalakas na paglindol. Magnitude 7 or below ang ating nakikita dyan sa lugar na yan. At yung huling ng paglindol ay nangyari noong 2003. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga residente sa lugar na manatiling kalmado at alerto sa lahat ng pagkakataon.
Pinawin ng PBOX ang pangamba ng magdudulot ng tsunami ang pagyanig na naitala sa Masbate. Dagdag pa ni Soludo, masahang pa raw ang pagkakaroon pa ng mga aftershocks at pagkapinsala matapos ang nangyaring pagyanig. Bukod sa Masbate, naitala naman sa iba pang bulkan ang pagbuga nito ng usok, katulad na lamang sa Bulkang Taal kanina ding umaga, pero ayon sa ahensya, wala itong kaugnayan sa nangyaring paglindol sa Masbate. Sa alert level 1, kita tayo ng mga pag-usok. Normal po yan. Ang delikado po ay kung ang mga tao ay pupunta sa Volcano Island mismo. Hindi po tayo nakakakita ng hazardous explosive eruption sa ngayon. At sa alert level 1, ang tanging ating pinag-iingat ay yung mga tao na hindi dapat pumunta sa island dahil po sa posibilidad na magkaroon ng maliliit na steam-driven explosion na delikado po sa ating mga kababayan kapag nasa island sila. Para sa Eagle News, Earl Mingas, we live in interesting times. Samantala, nakapagtala naman ang Canlaon Volcano ng 4 na volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 na oras. Naobserbahan din ang pagkakaroon ng moderate emission ng white steam-laden plumes na may taas na 500 metro ang sulfur dioxide. Emission sa bulkan ay nasa average na 1,012 tons kada araw. Nagpapatuloy naman ang naobserbahang ground deformation kung saan nakita ang pamamaga ng lupa sa lower at mid slopes ng bulkan. Ayon sa PBOX, senyales ito na may magaganap na hydrothermal o magmatic processes sa ilalim ng bulkan. Muling nagpaalala ang PBOX na namamalagi sa Alert Level 1 ang Canlaon Volcano at ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone. Abangan, National Capital Region at mga karatig lalawigan balik na sa General Community Quarantine. At lawyers for commuter safety and protection na mahagi ng libreng face shields. Yan ay pa pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 Census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Makiisa sa 2020 Census para sa patuloy nating pag-asenso. Sara Geronimo po nagsasabing, sama na! Census na! Hello there, I'm Alfred, and I'm a graduate of Bachelor of Science in Computer Science, batch of 2008 in New Era University. I'm currently working as an operations analyst in Autodesk. Hi, I'm Earl Escanio, and I graduated with Bachelor of Science major in Computer Science in 2010. I am a consultant at Trinity Consulting, LLC. Hi, I'm Ivy Nakapagal, Bachelor's in Computer Science graduate, year 2010. I'm currently working as a cybersecurity analyst in one of the largest telco here in New Zealand, Coast Park, NZ. I'm Frank David Riego, a BS Computer Science graduate here in 15. As a legal analyst, I am tasked to read U.S. cases, specifically civil torts cases. I am Melanie Rico Hermosa P, a Bachelor of Science in Computer Science graduate, year 2006. I'm currently a software quality assurance engineer at FBI Systems here in Maryland, United States. Hi, I'm Renzo Cruz. I'm a graduate of BS Computer Science, year 2012. I'm currently working abroad, and I'm working as a senior cybersecurity consultant who specializes in digital forensics and incident response. And I am part of a national security in one of the countries here in the Middle East. I am inviting everyone to study at New Era University. To legit, to grit. Be brilliant in the new era. Study now at New Era University. Excellence, Discipline, Service to humanity.
National Capital Region at mga karatig lalawigan, ibabalik na sa General Community Quarantine. May report si Vin Pascua. Ibinalik na sa General Community Quarantine o GCQ ang quarantine classification ng Metro Manila at mga probinsya ng Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Inanunsyo ito sa pulong kagabi kasama si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Kasama din sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ ang Nueva Ecija, Batangas, Quezon Province, Iloilo City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Talisay City, Minglanilla at Consolacion sa Cebu. Ang iba pang bahagi ng bansa ay nasa ilalim naman ng Modified General Community Quarantine hanggang Agosto 31. Napalawak, ulitin ko lang ha, hindi ang General Community Quarantine, NCR, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Nueva Ecija, Batangas, Quezon, Iloilo City, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Talisay City and the municipalities of Minglanilla, Consolacion. For the rest of the Philippines, modified general community quarantine. So, just I said, just be careful, follow the safeguards. Samantala, nagbigay ng karagdagang instructions si Presidential Spokesman Harry Roque. Mas marami pong industriya bukas. Pwede po ang dine-in sa mga restaurants. Pwede po na magkaroon ng religious services pero hanggang 30% lang po. Halos lahat po ng industriya ay magbubukas. Bukod na lang po doon sa marami nagtitipon-tipon, yung mga entertainment at yung mga amusement para po sa bata. No? Ibinili naman ng Pangulo na patuloy na isagawa ang minimum health standards para maiwasan ang transmission ng COVID-19. Para sa Eagle News, Ven Pascua, we live in interesting times. Naglabas ng dagdag na patunay si Senator Bongo na nandito lamang sa Pilipinas si Pangulong Duterte at kailanman na hindi nagtungo sa Singapore para magpagamot. Liban sa larawan, nagsagawa pa ng Facebook Live ang senador upang patunayan na maayos ang kalusugan ng Pangulo. Ayon kay Go, wag daw mag-alala ang lahat at sa katunayan ng kuna ng FB Live nitong Lunes ng gabi ay patungo na ang presidente sa virtual meeting niya sa ilang cabinet members. Ang Pangulong Duterte naman ay naka-face mask at face shield. Ay nagbigay pa rin ng payo na gayahin daw siya at manatili lamang sa loob ng bahay. Una rito naman ng hapon sa nilabas sa larawan ay makikita na magkakasamang kumakain ang pamilya sa kanilang tahanan sa Davao City. Makikita rin sa larawan ang partner ng Pangulong Duterte na si Hanelet na hawak-hawak sa kaliwang kamay ang isang pahayagan na may petsa na August 17. Nasa litrato din ang anak nilang si Kitty na karga ang isang bata. Bago ito sa statement nitong nakalipas na linggo, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na nandito sa bansa ang Pangulo at mahigpit na binabantayan ang sitwasyon ng pandemya. I think sinabi ko na sa inyo, then whenever we meet with him, there is a velvet rope, no, that keeps him at least 6 feet away from everyone else. No? So no one can really come close to the president. So I guess my answer is he's in perpetual isolation in the sense that PSG has done a very good job in making sure that no one really comes close to the president. Samantala, bago naman ang virtual meeting nitong Lunes, sinabi ng palasyo na nasa perpetual isolation ng Pangulong Duterte dahil na rin sa pag-iingat ng Presidential Security Group. Dito po si Pangulo, papunta na siya sa mag-a-attend po siya ng kanyang Talk to the People at mag-IATF meeting. So wag ko kayong mag-alala at sa mga nagpapakalat ng fake news, konsensya po kayo.
Sa trabaho lang po ang ating presidente para sa bayan. Siserbisyo po kami sa inyo sa abot ng aming makakaya. Salamat po. Ingat kayo. Grupong Lawyers for Commuters Safety and Protection na mahagi ng libreng face shields matapos ibalik sa General Community Quarantine ang Metro Manila at iba pang lugar. Mga organisasyon at iba pang grupo hinikayat na tumulong sa mga may hirap na hindi kayang bumili ng face mask at face shield. Si Eden Santos sa detalye. Maagang namahagi ng libreng face shields ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ayon kay Attorney Ariel Inton, founder ng LCSP, mahalaga na magkaroon ng face mask at face shield ang mga commuter sa pagbabalik sa General Community Quarantine ng Metro Manila. Anya, kabilang na sa requirement ang pagsusuot ng face shield bilang dagdag proteksyon laban sa COVID virus. Malaking tulong din niya ang libreng face shield sa mga may hirap, lalo't maraming negosyante ang nagsasamantala sa pagbebenta nito sa mataas na halaga. Una rito, ipinagutos ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang no face mask, no face shield, no ride sa publiko sa pagbabalik ng biyahe ng mga public utility vehicle o PUV. So pamimigay namin to sa mga commuters, sa mga drivers, mga konduktor, para sa ganun hindi na mahirapan, no? Kasi na-i-report sa amin, nahihirapan bumili. No? Gusto ng mga negosyante, bulto-bulto, parang inuuto na lang tao nun. So, para dumami supply ng face shield, hinihikayat po namin yung ibang mga grupo, no, na nagmamagandang loob. Mag-donate po tayo o kaya turuan natin gumawa, no, ng mga face shield. Katuwang ng LCSP sa paggawa ng mga face shields ang mga miyembro nito mula sa grupong Bombero ng Pilipinas o ABP. Ang LCSP ang nagsisilbing financier at ang ABP naman ang gumagawa mismo ng mga face shield. Hinikayat naman ng mga ito ang iba pang grupo na tumulong din sa pamimigay ng libreng face shields. So ang Lawyers for Commuters at ang ABP nag-isip po ng paraan para makatulong sa ating mga kababayan na walang-wala. So mamaya po, magbibigay po tayo nito at makikita po sana yung iba pong nakakakita na nagbibigay, gumaya na rin po sa atin na tumulong po na magbigay. Huwag naman po nating tangkilikin yung ganito, ganon. Tulungan po natin ang ating mga kababayan na walang-wala. Kami po sa Lawyer, sa ABP, hanggat maaari, gagawa po kami ng paraan para makatulong sa ating mga kababayan. Ikinatuwa naman ng mga commuter ang libreng face shields lalo't mahigpit ang alituntunin sa pagsusuot nito. Para sa ating mga kababayan, mas maganda ang gawa ng Pilipino at saka protection din sa atin to. Maganda. Makakatulong to sa tao. Makakatulong ba sa ng COVID, mabawasan. Para salamat, maganda. Ay mabuti po, marami pong salamat. Maganda po yun, nabigyan kami. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 4,836 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil dito, umakyat na sa 169,213 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Sa 4,836 na bagong kaso, 4,223 ang new cases habang 613 ang late cases. Pinakamarami pa rin ang naitala sa Metro Manila na 2,592, sumunod ang Region 4A na may 715 at Region 3 na may 296. Samantala may 182 naman na bagong recoveries. Kaya pumalo na sa 112,861 ang kabuang bilang ng mga gumaling sa sakit. Meron namang 7 na karagdagang namatay dahil sa sakit. Ang lahat ng ito ay namatay ngayong Agosto kung saan 2 ang mula sa Region 4A at tig-isa mula sa Region 9, Region 7, Region 5, Region 3 at Region 11. Mayroon namang 97 na inalis sa listahan dahil sa duplication. Isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Taguig si Senator Ramon Bong Revilla kaninang pasado alas 4 ng hapon. Statement Mayor ni Lani Revilla,
Father God, please. Oh. Samantala, ayon kay Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla, lumitaw sa x-ray ng senador na nagkaroon na ito ng pneumonia. Hindi na anya sapat ang isolation facility sa kanilang tahanan at kailangan na nito ang hospital care. Si Revilla ay naka-isolate sa kanilang tahanan sa Cavite matapos itong magpositibo sa COVID-19 noong August 9. Humingi naman ng panalangin ang alkalde para sa mabilis na paggaling ng kanyang asawa. Si Revilla na ang pang-apat na senador na nagpositibo sa COVID-19. Pero naka-recover at gumaling na sina Senator Sonny Angara, Juan Miguel Zubiri at Coco Pimentel. Abangan, Health Secretary Francisco Duque III. Pinabulaanan ang aligasyon ng katiwalian sa PhilHealth sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng Senado. At DepEd, may sapat na pondo para sa Learning Continuity Plan. Antabayanan ang mga balitang iyan sa pagbabalik ng mata ng Agila. Basta't nandyan ka, may pag-asa, dahan-dahan sa... Kailangan nating talunin itong pandemic na to. Kailangan lumaban na kailangan may gawin. I'm not going to be part of that 40% that will not survive, and that's it. Muling susulong, pwede pang mangarap. There's still a drop of life, then I'm gonna hold on to that and I'm gonna keep it alive. Even just buying one mask na 35 pesos, it's like we dance for joy. Kung nag-umpisa ka na, sana may bumili ng tinda ko, parang back to basic ako. Doon mo ma-feel na, okay, may pag-asa pala. For the sake of the Filipinos, we just have to give it a fight, di ba? Pwede pang Hey everyone, my name is Marcelito Pomoy. I'm the Filipinas Got Talent Season 2 Grand Winner and I'm the 4th runner-up of the America's Got Talent, the Champion Edition. Abangan po natin ang Part 2, tagisan ng galing dito lamang po sa Net 25. Kababayan, naharap na naman po tayo sa mabigat na pagsubok na ito. Ito yung COVID-19. I hope everyone's okay. I hope everyone's safe. Nandito po kami para hikayatin pa po kayo na maging matibay. Mas maging matatag po tayo and just stay positive po sa lahat po ng nangyayari ngayon. Mga mahal kong kababayan, lampasan po natin, pagtagumpayan po natin ang pagsubok na ito. Stay strong sa panahon po na to. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. At inihikayat din po namin kayo na sana makinig po tayo sa ating gobyerno. Sumunod muna tayo sa gobyerno dahil yun yung pinakamainam na paraan para hindi na lumagana pa yung virus. Let's all stay at home. Spend time with our loved ones, with our families. At higit po sa lahat, make sure to pray. Pray for everyone. Pray for everything that is going on right now. Especially our frontliners po who are sacrificing their lives to take care of everything. Higit sa lahat, patuloy tayong lumapit, magtiwala at manalangin sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong manalangin dahil yung po ang may pinaka-mainam na solusyon sa lahat po ng mga problema natin. God bless you and your family. Please stay strong and keep our faith. Tuloy po ang laban. Maraming pinabulaanan ni Health Secretary Francisco Duque III ang mga aligasyon ng katiwalian sa Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth. Humarap sa Senado ang kalihim sa isa-isang ipinaliwanag ang ibinibintang na irregularidad sa ahensya.
Hindi naman kumbensido si Senator Ping Lacson sa paliwanag ni Secretary Duque. Si Mayan Corbera sa detalye. Humarap na sa pagdinig ng Senado si Health Secretary Francisco Duque III na siyang chairman ng board ng Philippine Health Insurance Corporation. Sa pagdinig, isa-isang pinabulaanan ng kalihim ang mga umanikatiwalian at iba pang irregularidad sa ahensya. Hindi anya totoo ang aligasyon na may nawawalang 150 billion pesos sa pondo ng PhilHealth taliwas sa report ng Commission on Audit. There is no such thing as a 154 billion loss. In fact, I am presenting to you this June 10, 2020 letter from COA Chairman Aguinaldo confirming that there is no such finding in the published COA annual audit reports. Wala rin anyang nangyaring overpricing sa Information Technology Project dahil ito ay project proposal pa lamang at wala pang inaaprubahan at wala pa rin nagagastos na pondo para dito. Gayunman, bumuoan niya sila ng fact-finding committee at kumuha ng IT expert para tignan kung may overpricing sa IT project. The board also discussed hiring an external IT expert to assist the IT sector in the budget. Sa issue ng advance payment sa ilalim ng interim reimbursement program, sinabi ng kalihim na walang mali sa pamamahagi nila ng pondo at hindi ito para sa mga COVID cases lamang. Isaan niya itong sistema para palakasin ang kahandaan ng isang ospital o anumang healthcare institution gaya ng mga dialysis center at maternity clinic para labanan ang anumang sakit. We are in a war against an invisible enemy. And COVID patients are not the only casualties in this war. RRM is not specific only to the COVID-19 pandemic, as it is based on the provisions of the National Health Insurance Act and the UHC Act that gives PhilHealth the flexibility to implement financing mechanisms to ensure provisions of benefits for Filipinos. Pero hindi kumbinsido si Senator Ping Lacson sa paliwanag ni Duque. So maski hanapin niyo po maghapon, wala kayong makikitang pang-justify na taklaw ng IRM, particular na doon sa Circular 2020-0007, na pwedeng sakupin ang non-COVID-19 cases. Kaya tutulungan, wala po kayo makikita, maski maghapon, maski isang linggo kayo maghanap, wala kayo makikita. Tinukoy ni Lacson ang pagbubuntis at pagpapadialysis dahil ito ay nakaschedule na at hindi sakit na inaasahan. Ito si dialysis. Hindi po, hindi. Kasi Tama po kayo. Oh, hindi. Oh. Okay, yung maternity care for 3 to 7 po ba 'yon? Hindi rin po, ako na rin sasagot kasi nahirapan kayo sumagot eh. Ayon sa board member na si Alejandro Cabading, madali lang mamanipula ang pondo ng PhilHealth na makikita sa mga discrepancy sa financial statement ng ahensya. Pwede itong paglaruan eh. Because now you're already putting up a accounts payable. Mayroon kang accounts payable acknowledged in the balance sheet. But there is no support as to who are these people that you have accounts payable. Remember that this is only NCR and I understand naman ang COA, random lang yan eh. Could you just imagine if this is happening all over the country? Humarap naman sa pagdinig ang isa sa inaakusang miyembro ng Mindanao Mafia na dawit umano sa katiwalian. Buwelta ni Regional Vice President Dennis Adre. Hindi mga regional officials kundi mga miyembro ng Executive Committee ng PhilHealth ang umano'y mga miyembro ng mafia na kumukulimbat umano ng pondo ng ahensya. We cannot anymore take the lies he made while under oath. SVP Del Rosario has been telling both houses that we are the mafia and we are the ones who had cases, and we had around 3,000 cases that were archived, and we are the culprits. For the record, to set the record straight, these are the truth. Not one of the cases filed against anyone in our group has anything to do with fraud nor graft. Regional officers had consistently complained about extreme delays in resolving cases in the legal department for the last 20 years. On the contrary, those 3,000 cases must be cases filed by regional offices to the legal department, which have been sitting there for more than 10 years. Records in the legal department prove that for 2 consecutive years, in 2017
and 2018. The legal department disposed 0 cases and also got 0 in performance rating. And that was the reason PhilHealth employees failed to qualify for performance bonuses. Marami na raw silang inirekomendang ospital na makasuhan dahil sa irregularidad at mga kaso ng ghost patients, pero sa halip na aksyonan, nagpatupad pa ng balasahan ng PhilHealth. Ang lahat ng anomalya alam rin daw ni Secretary Duque. The Honorable Secretary knows all that is happening in PhilHealth. He has been with PhilHealth for almost 20 years. After all, in 2004, PhilHealth's major financial losses was caused by the Plan 5 million. It was the first time financial statements were window dressed in 2004, after PhilHealth lost billions in unpaid claims for the indigents that were enrolled for the Plan 5 million. Nang tanungin ng mga senador ang mga opisyal ng PhilHealth, wala raw silang alam at i-check ang mga impormasyong binanggit ni Adre. Sabi tuloy ni Senator Ping Lacson, ang pagdinig ng Senado ay napapaligiran ng mga sinungaling at manloloko. Ayon sa senador, maaaring maharap sa kasong perjury at malversation of public funds, partikular na sina PhilHealth CEO Ricardo Morales at Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. Paulit-ulit anyang nagsinungaling si Limsiaco sa pagdinig ng Senado nang sabihing hindi niya alam na kailangang magbayad ng buwis. Taliwas ito sa memorandum circular na niligdaan ni Morales noong August 7 kung saan nakasaad na nakapag-remit na ito ng 2% ng buwis sa BIR Pasig. Galing daw ang buwis na ito na na-release na pondo ng IRM sa mga healthcare institutions hanggang noong July 31, 2020. Malamang maliligo kayo sa kaso. Kapag binahagi na ni Senate President Tito Soto kay DOJ Secretary Maynard Guevara ang lahat ng records ng proceedings ng mga pagdinig na isinasagawa namin ngayon. Wala pang paliwanag si Morales dahil no-show ito sa pagdinig. Ayon kay Senate President Vicente Soto, nagpadala ng sulat si Morales na ito ay kasalukuyang naka-medical leave, habang may medical follow-up check-up naman si Vice President at Chief Operating Officer Arnel De Jesus. Sa kanyang sulat, sinabi ni Morales na naka-medical leave ito mula August 17 hanggang 28 na inaprubahan ni Duque na siyang chairman ng board ng PhilHealth. Para sa Eagle News, may Ann Corbera, we live in interesting times. Dalawang opisyal ng PhilHealth ang umaming nagsinungaling sa pagdinig ng Senado hinggil sa issue ng overpriced na Information Technology Equipment Project ng ahensya. Sa pagdinig, naghain ng mosyon si Senator Ping Lacson na maipakontempt sina Chief Information Officer Jovita Aragona at Senior ICT Officer Calixto Gabuya. Napikon si Lacson ng igiit ng dalawang opisyal na nagkakahalaga ng 348,000 kada unit ang Cisco 2960XR24 port na planong bilhin ng PhilHealth. Nauna nang iginiit ng nagbitiw na si Head Executive Assistant Etrobal Laborte na luma na ang model na planong bilhin at nai-award ng ahensya at hindi ang Cisco 2960XR24R port. Sa halip, ang bibilhin ng ahensya ay 9200 model na nagkakahalaga lang ng 62,000 pesos. Nang tanungin ulit ni Lacson, umamin ang dalawa na nagsinungaling kaya binawi ni Lacson ang mosyon alang-alang anya sa nararanasang pandemya. Sa kalakaran kasi sa Senado, ang mga ipinapa-contempt ay ipinakukulong sa Senado o sa kulungan aaprubahan ng mataas na kapulungan. Dapat sagutin ng PhilHealth ang gagastusin ng mga empleyado sa pagsasailalim ng COVID-19 test. Ayon kay Senator Joel Villanueva, nagbabayad ng premium ang mga empleyado buwan-buwan kaya marapat lamang nabayaran ito ng PhilHealth. May detalye si Wedge Kudjamata. Nakikitang opsyon ni Senador Joel Villanueva para sa COVID-19 testing ng mga empleyado ay bayaran ito ng PhilHealth. Katwiran ni Villanueva, nagbabayad ng kanilang premium ang mga empleyado kada buwan kaya't nararapat lang nasagutin ng PhilHealth ang testing. Una nang iginiit ng senador sa gobyerno, dapat ay sumailalim sa regular random testing ang mga empleyado base sa datos ng Department of Health na maraming COVID-19 patients ngayon ay nasa working age groups. Ibinahagi nito na sa datos ng DOH hanggang noong Agosto 15, pinakamaraming kaso ng infection sa bilang na 39,358 sa
20 hanggang 29 age group, 37,087 naman sa 30 hanggang 39 age group. Sa 40 hanggang 49 age group ay may 25,687 at 19,404 sa mga may edad 50 hanggang 59. Naaalarma si Villanueva sa cumulative COVID-19 positivity rate sa Pilipinas dahil higit 10% na ito. Base sa World Health Organization, sa positivity rate na mababa sa 5% ay indikasyon na under control ang epidemya. Samantala, mayroon pang 700 milyong utang ang PhilHealth sa Philippine Red Cross para sa COVID-19 swab test. Sa pagdinig ng Kamara, nagbayad sila ng 123 million pesos na pagkakautang sa PRC. Dahil dito, sinabi ng State Health Insurer na itutuloy pa rin ng Red Cross ang COVID test. Natanggap lamang aniya nila ang panibagong listahan na nagdedetalye sa 700 million pesos na unpaid balance noong Huwebes hanggang Sabado. Nauna nang nagbanta sa Philippine Red Cross President at CEO Richard Gordon sa posibilidad na mahinto ang kanilang COVID-19 swab test service sakaling hindi mabayaran ng PhilHealth ang milyon-milyong utang nito sa kanila. Napatid na sa ngayon, ang Philippine Red Cross ay may pinakamurang single sa COVID-19 test na nagkakahalaga lamang ng 4,000 pesos. Mas mura ito kung ikukumpara sa 10,000 pesos na singil ng ilang pribadong ospital para sa kanilang COVID-19 swab test. Para sa Eagle News, Wedge Kuchamat. We live in interesting times. Mababang collection rate ng PhilHealth sa kontribusyon ng mga OFW. Kinwestiyon sa pagdinig ng Kamara. Si Eden Santos sa detalye. Inamin ng PhilHealth na bumagsak ang kanilang koleksyon sa kontribusyon ng mga overseas Filipino workers sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committees on Public Accounts at Good Government and Public Accountability ay kinwestiyon ni Marikina Representative Estela Kimbo ang collection policy ng PhilHealth sa mga OFW. Ayon kay Overseas Filipino Program Senior Manager Chona Yap, mula sa 3 million OFWs na nasa kanilang database, ay 320,000 na OFWs lamang ang kanilang nakokolektahan ng premium contribution sa taong ito. Pinuna pa ni Kimbo ang mababang collection rate ng PhilHealth dahil noong 2010 ay nasa 767,000 OFWs pa ang nagbabayad ng kontribusyon at bumagsak ito ngayon sa halos kalahati. Po ba ang head ng OFW program? Yes po. Opo. So hindi nyo alam kung ilan po ang mga bansa na kung saan meron kayong collecting agents? Ang alam ko po, lahat ng major countries, hindi kasi sa lahat ng host countries sa buong mundo. Major lang sa Asia lang at sa Middle East. So siguro mga, let's say, 10 to 12 countries, nandun yung accredited collecting agents. Sa London, nandun rin sila. I think sa New York, that's outside the Middle East and Asia. Pero itong mga major collecting agents, itong major collecting agents na ito, meron din silang network of local remittance agencies kasi in some Middle East countries, hindi pwedeng gumawa ng mga parang banking activities ang foreign agencies. So they have to have local agents. So these are... how are they, ma'am, how are they accredited po, itong collecting agents? Okay. Meron po kaming accreditation committee sa PhilHealth, accreditation committee ng mga collecting agents that includes local and international collecting agents. This is headed by our FMS people. So in other words, ma'am, wala pong PhilHealth employees deployed abroad. You only collect for your partner agencies. Yes, ma'am. Lumalabas sa pagdinig na mas mataas ang claims ng OFWs kumpara sa kanilang kontribusyon. Noong 2019 ay nasa 1.02 billion pesos ang premium collection sa OFWs, subalit tumabot sa 1.7 billion pesos ang kanilang claims. Inamin din ni Yap sa Kamara na hirap silang mangolekta sa mga OFW sa abroad bunsod ng kawalan ng mga opisina o representative sa ibang mga bansa. Paliwanag ni Yap, mayroon lamang silang 5
accredited collecting agents sa ibang mga bansa at partners na local agents na kung saan doon nagbabayad ang mga OFW. I was in various offices since 2007, late 2007. And dito po, in your current position, how many years? Since 2015. Since 2015. So, noong 2015 po ba, ganyan na ang sistemang nadatnan ninyo na online? Opo, ganyan na po. And we have made proposals nga to allow OFWs to pay online banking and all these other new modes of payment, which has to go through the accreditation process of PhilHealth. Kasi meron silang mga requirements about financial statements and all that stuff. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Nagkaroon na ng mutation o pagbabago ang COVID-19 virus sa Pilipinas. Itong sinabi ng Department of Health matapos tumitaw sa pag-aaral na nagkakaroon na ng bagong variant ang pinagmumulan ng COVID-19. Si Mian Corbera sa detalye. Kinumpirma ng Department of Health na nagkaroon na ng mutation ang COVID-19 virus sa Pilipinas. Sa pag-aaral ng Philippine Genome Center at Research Institute for Tropical Medicine, ang positive agent ay SARS-CoV-2 na pinagmumulan ng COVID-19 ay nagkaroon na ng bagong variant na kung tawagin ay G614 mula sa dating orihinal na D614 virus. Ang G614 virus ay iniulat rin sa mga bansang Europa at Amerika. Ang D614 virus ay sinasabing mas mapanganib dahil mas madali itong pumasok sa mga target cells at sino mang kakapitan ay maaaring magkaroon ng mas mataas na level ng impeksyon. Pero paglilinaw ni Health Undersecretary Rosario Vergere, ang nakitaan ng mutation ay ang maliit na samples mula sa Quezon City. Wala pa rin anyang pag-aaral na ang carrier ng G614 virus ay nakakahawa. Kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na itong ginawang study ng Philippine Genome Center, naka-centralized ito, no, or naka-focus siya sa Quezon City. So it might not be a representative sample for the rest of the country. Although they are trying to continue this study, malalaman natin in the coming weeks and months kung ano yung mapapakita ng study nila. Para sa Eagle News, Mian Corbera, we live in interesting times. Patuloy na ipatutupad ng Philippine National Police ang mga health protocols sa mga lugar na isinailalim sa General Community Quarantine o GCQ at Modified General Community Quarantine o MGCQ. Tanging ang mga authorized person outside residence lang ang papayagan na bumiyahe at lumabas ng bahay. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Mananatiling naka-alerto ang Philippine National Police sa pagpapatupad ng health protocol sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal na ibabalik sa General Community Quarantine simula bukas. Sa pahayag na inilabas ni PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac, mananatili ang operasyon ng kanilang mga quarantine control points upang matiyak na tanging ang mga authorized person outside residence lang ang nasa labas ng bahay. Sisilipin din ng mga pulis sa mga bumabiyahing sasakyan para masiguro na para lang ito sa essential travels. Muli ring umapila ang PNP sa publiko na patuloy na sumunod sa mga ipinatutupad na health protocols ng local government unit at mga local authorities upang mabawasan ang tsansa ng hawahan ng virus. Samantala, mahigpit din nababantayan ng PNP ang pagpapatupad ng force protection at ng COVID-19 resiliency sa lahat ng kanilang unit at mga tauhan upang masiguro na ligtas sila mula sa virus. Sa pinakahuling tala ng PNP Health Service, umabot na sa 2,918 na PNP personnel ang nagpositibo sa COVID-19. Pinakahuling nadagdag ang 61 bagong kaso, kung saan pinakamarami ang naitala sa NCRPO na may 39 na bagong kaso. Umakyat naman sa 2,193 ang nakarecover, habang 13 ang nasawi. Mayroon namang 2,197 na suspected person under investigation at 763 na probable PUI. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times.
45% unemployment rate hindi dapat ipagsaya ng Malacanang ayon sa Makabayan Block ng Kamara. Panukalang batas na magbibigay ng 10,000 pisong ayuda sa mga nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 ihahain sa Kamara. May report si Eden Santos. Binatikos ng Makabayan Block sa Kamara si Presidential Spokesperson Harry Roque matapos sumanong ikatuwa ang 45% na unemployment rate sa bansa. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Ferdinand Gaite, walang dapat ikagalak si Roque sa mahigit 45% na nawalan ng trabaho. Anya, natitiyak niya na hindi natutuwa ang mga manggagawang natanggal at ang kanilang pamilya sa lumalalang kalagayan ng ekonomiya at kawalan ng tulong mula sa pamahalaan. Gate ng kongresista, kung meron man na dapat mawalan ng trabaho, sila ay ang mga nasa likod ng pandemya, kabilang na si Roque. Batay sa Social Weather Station's National Mobile Phone Survey na isinagawa noong Hulyo, halos kalahati ng Filipino adults o 27.3 million na individual ang kasalukuyang walang trabaho o jobless. Lumitaw din sa survey na 21% sa mga ito ang nawalan ng trabaho bago ang COVID-19 pandemic at 21% naman ang nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya. Maghahain naman ang Makabayan Block ng panukalang batas na nagsusulong na mabigyan ng 10,000 pisong ayuda ang mga nawalan ng trabaho. Umaasa ang kongresista na sa oras na maihain ang bill ay agarang aaksyonan at ipapasa ng liderato ng Kamara, lalo na sa harap ng kasalukuyang sitwasyon na lumalala ang kawalan ng trabaho. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Tiniyak ng Department of Education o DepEd na may sapat na pondong available para sa implementasyon ng Basic Education Learning Continuity Plan para sa nalalapit na pasukan. Sa Handang Isip, Handang Bukas virtual briefing, sinabi ni DepEd Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla na sa original budget ng ahensya ay walang specific allotment para sa pag-iimprenta ng learning modules. Pero dahil kailangan anya ng pondo para sa nasabing Learning Continuity Plan, ay ni-realign ang kanilang pondo. Dagdag pa ng opisyal, kabuuang 9 billion pesos realigned funds para sa Basic Education Learning Continuity Plan ang na-download na sa regional offices at sa school division offices. Simula noong August 1 hanggang ngayong araw, August 18, mayroong karagdagan na mahigit sa 27,000 na mga umuwing Pilipino ang nagnegatibo sa COVID-19. Base sa inilabas na datos ng Subtask Group for the Repatriation of OFWs, nakapagtala ng karagdagang 33,124 na umuwing OFWs at non-OFWs sa mga nagnegatibo pa sa isinagawang RT-PCR test. Karagdagan nito sa mahigit sa 54,700 na returning overseas Filipinos na nagnegatibo sa COVID-19 simula noong July 8 hanggang July 30. Maaari makita ang listahan ng mga dagdag na nagnegatibong Pinoy sa link. Gayon din ang master list ng mga nagnegatibong umuwing Pilipino ay maaaring ma-access sa official website at Facebook page ng DOTR at PCG. Samantala, nagpapatuloy ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo sa kasagsagan ng pandemyang dulot ng COVID-19. Dahil dito, mahigpit na ipinatutupad ng Philippine Coast Guard ang katuwang ang iba pang concerned government agencies ang quarantine protocols at precautionary measures para makontrol ang pagkalat ng nakakahawang virus sa bansa. Pagkatapos sa mailalim sa swab sample collection sa airport, maingat na inihahatid ang mga returning overseas Filipino sa kanilang designated quarantine facility o hotel kung saan sila panandali ang magka-quarantine habang hinihintay ang resulta ng RT-PCR test mula sa Philippine Red Cross. Noong ika-16 na Agosto ngayong taon, umabot na sa 146,066 na OFWs at 27,321 na turista ang naserbisyuhan ng one-stop shop sa NAIA Terminals 1, 2 at 3. Panibagong petisyon laban sa anti-terror law isinampa sa Korte Suprema ng grupo ng mga human rights advocates at mga individual na pinaghihinalaang terorista.
May report si Moira Encina. Nadagdagan pa ang bilang ng mga petisyon sa Korte Suprema laban sa Anti-Terrorism Act. Ang pinakabagong petisyon ay inihain ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA, mga abogado mula sa Ateneo Legal Services Center at ilang individual na pinaghinala ang mga kasapi ng Abu Sayyaf at Maute Groups. Sa kanilang mahigit 7 pahinang petisyon, hiniling ng mga petitioners Supreme Court na mag-issue ng TRO o kaya ay writ o preliminary injunction laban sa implementasyon sa ilang probisyon ng anti-terror law. Nais din mga petitioners na magdaos ang Korte Suprema ng oral argument sa kanilang kaso. Pagkatapos na madinig ang mga merito ng petisyon, hinimok ng mga grupong SC na ipawalang bisa at ideklarang labag sa ligang batas ang Anti-Terror Act at permanente pagwawalan ang mga respondents na ipatupad ang mga questionableng probisyon. Kabilang sa mga respondents ang pamunuan at mga miyembro ng Anti-Terrorism Council, mga liderato ng Anti-Money Laundering Council, PNP, AFP, Senado at Kamara. Ayon sa mga petitioners, dahil sila ay mga suspected terrorist o communist paman, ay naharap sila sa patuloy na banta ng prosekusyon sa ilang bagong batas, lalo't pwede silang iparesto, batay lamang sa mere suspicion na sila ay terorista. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Paring kinundinaan ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang malisyosong pagpo-post sa social media ng ilang larawan nila na kuha sa isang pribadong event sa Makati. Ayon sa General, kuha ang larawan noon pang buwan ng Pebrero kung kailan wala pang ipinatutupad na community quarantine sa bansa kaugnay ng COVID-19 pandemic. Naipost pa ang mga larawan sa website ang pahayagang The Philippine Star kung saan sinasabing kuha ang mga larawan sa idinaos sa party ni Gamboa sa Baguio City noong weekend na mula umano sa kanilang very reliable source. Ayon sa PNP, may ibang pribadong individual na kasama sa larawan na posibleng nalabag ang right to privacy. Sa harap nito, hinihikayat ng PNP ang nagpapakalat ng nasabing mga larawan na agad itong alisin dahil maaari silang maharap sa kasong kriminal, partikular ang paglabag sa Republic Act 10175 o ang Anti-Cybercrime Law. Abangan! Maynila magpapatupad ng bagong curfew hour simula bukas. At Quezon City Government namahagi ng face shield at face mask sa mga commuters, tricycle at pedicab drivers. Ang Metro News sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Tamang impormasyon, napapanahon, mula Batanes hanggang taon-taon, di lamang sa bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Mga balitang pakabuluhan, mga panayam sa kinauukulan, subaybayan. Dito lamang sa Net 25. News, entertainment, technology. Ida came back from her trip in Wuhan, China. She is a positive carrier of the coronavirus. Hi, I'm Lorna. Lorna is Ida's cousin. She can be a family member, a friend, a relative, a colleague, or anything related to Ida. Oh, hi, I'm Faye. Faye is not related to Ida. They don't know each other. She can be a stranger Ida meets on the train, in the supermarket, movie house, or in any public place.
Now, Ida is in the hospital and is being treated, and Lorna is placed in quarantine. Ida doesn't know Fe. Lorna doesn't know Fe. And Fe doesn't even know anything. Hi, I'm Inocencio. Inocencio has no contact with any virus carrier. But if he goes out, it takes at least 14 days for the symptoms to show on Fe. This is the purpose of a community quarantine or lockdown, to give time for the healthcare professionals to find Fe and all those she had close contact with, and to keep Inocencio from contracting the virus. Let's stop the spread of the COVID-19. We salute all our frontliners and healthcare workers. We are with you in this fight against COVID-19. I am Tyrone Pilyulu from EBC Japan Bureau, because we live in interesting times. Tiniyak ng gobyerno na bibili ang Pilipinas ng vaccine kontra COVID-19 na magmumula sa Russia at China. Ito ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang talumpati sa Davao City. Si Sam Cepeda sa detalye. Pinasalamatan ni Pangulong Duterte ang Russia at China dahil sa pag-aalok sa Pilipinas ng bakuna na kanilang dinidevelop laban sa COVID-19. Ayon sa Pangulo, kapwa nag-alok sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping na tutulungan ang bansa sa paglaban sa virus. Ito ay sa pamamagitan ng pag-aalok ng bakuna na kasalukuyang dinidevelop ng kanilang mga scientists. I cannot overemphasize my debt of gratitude. But remember that this is not for free. For after all, they did not develop the vaccine without great expense, and also the human effort involved. Makikiusap din ang Pangulo sa gobyerno ng Russia at China para sa loan ng pagbili nito. Ito ay bunsod na rin ng nararanasang economic crisis ng bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Bibilihin natin yan. Kaya lang kung mahal, if it is quite expensive, then I will ask my friend President Putin and President Xi Jinping to give us a credit, parang utang, credit line, but we will pay not in one payment but by installments. Basta ang sinasabi ko, magbayad tayo. Hindi ito libre. Para sa Eagle News, Sam Cepeda, we live in interesting times. Magpapatupad ang bagong oras ng curfew sa lungsod ng Manila simula bukas August 19. Ito'y bunsod ng muling pag-iral ng General Community Quarantine sa Metro Manila mula sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa abiso ng Manila Barangay Bureau, simula bukas magiging alas 10 na ng gabi hanggang alas 5 ng umaga ang curfew sa Maynila. Pinapayuhan ng mga residente na sundin ang oras ng curfew dahil regular na magsasagawa ng pag-iikot ang mga otoridad. Namahagi ngayong araw ang lokal na pamahalaan ng Quezon City ng mga face shield, face mask. Partikular na nakatanggap ay ang mga tricycle at pedicab drivers at bike riders pati mga commuter. Ang nasabing hakbang ay para makatiyak na nasusunod ang direktiba ng Department of Transportation o DOTR na nag-uubliga sa lahat ng pasahero at nasa transport sector na magsusuot ng face shield at face mask. Ito rin ay bilang pagtugon para makaiwas sa sakit na COVID-19. Sa pagbabalik ng Metro Manila sa General Community Quarantine, magpapatupad na muli ng number coding sa Makati City simula bukas August 19. Pero sa abiso na Makati Traffic
modified number coding ang ipatutupad sa lungsod. Ang mga sasakyan na mayroong sakay na 2 o higit pa ay exempted sa number coding. Una nang sinabi ng MMDA na mananatiling suspendido ang number coding sa Metro Manila kahit magbabalik na ang pag-iral ng GCQ simula bukas. Inanunsyo ni Public Works and Highways Secretary Mark Villar na bukas na muli ang Sevilla Bridge. Ang 4-lane bridge sa bahagi ng San Juan River ay nagkokonekta sa Shaw Boulevard sa Burol, Mandaluyong City at P. Sanchez Street sa Santa Mesa, Maynila. Inisyal na binuksan ang nasabing tulay sa motoring public noong June 26, 2020 para sa mga lane papuntang Shaw Boulevard. Kasunod ng pagsasara noong Marso, inayos ang tulay para bigyang daan ang konstruksyon sa Metro Manila Skyway Stage 3 project. Paigtingin pa ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police sa Tawi-Tawi ang anti-drugs campaign. Samantala, drug clearing operation inilunsad. May detalye si Eli Dumabok. Nagpupulong na ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at mga tauhan ng PNP sa loob ng Integrated Provincial Hospital Office ng Administrative Building sa bayan ng Bungaw, probinsya ng Tawi-Tawi. Kasama ni PDEA Tawi-Tawi Agent Eileen Jo Artos, sina Police Colonel Bernard Breton, Provincial Director ng Tawi-Tawi Police Provincial Office, at si Dr. Sangkola Ladja na siyang Provincial Health Officer ng IPHO Tawi-Tawi. Napag-usapan sa naturang pagpupulong ang puspusang pagpapatupad sa Barangay Drugs Clearing Operation para mailayo ang mga kabataan sa ipinagbabawal na droga o shabu na pumapatayan niya sa kinabukasan ng pamilya. Nagkasundo rin ang mga opisyal na bisitahin ang mga island municipality ng probinsya para ma-assist at ma-monitor ang anti-drug campaign ng Anti-Drug Abuse Council sa bawat bayan. Eli Dumabo, we live in interesting times. Nakatapos ng 2 linggong pagsasanay ang 20 forest guards para sa Philippine Eagle Field Research and Conservation Education Techniques. Sila ay inaasahan din na makatulong na masubaybayan ang Philippine Eagle na si Makilala Hiraya sa kagubatan. May detalye si Heidi Hipolan. Sa 2 linggong masusing pagsasanay ay matagumpay na natapos ng 20 forest guards sa Makilala, North Cotabato ang Philippine Eagle Field Research and Conservation Education Techniques at Training upang makatulong sa pagsubaybay at pag-aalaga para sa Philippine Eagle na si Makilala Hiraya. Sila ay napagkalooban ng sertipiko at nakatanggap ng mga boots at raincoats mula sa Philippine Eagle Foundation Conservation Partner Energy Development Corporation. Matatandaan na si Philippine Eagle Makilala Hiraya matapos na ma-rescue at inalagaan ay muli nang nakabalik sa kanyang tahanan sa kagubatan na kung saan siya ay patuloy na susubaybayan sa mga susunod na 6 na buwan. Isa lamang siya sa maraming agila na inalaga ng Philippine Eagle Foundation sa Malagos, Baguio District dito sa Davao City at matapos ang 1 buwang recovery, si Makilala Hiraya sa wakas ay nakabalik na muli sa kanyang tahanan sa kagubatan nito lamang July 28 taong kasalukuyan. Mula dito sa Davao City para sa Eagle News, Heidi Hipolan. We live in interesting times. Mga gamit sa pagpoproduce ng module para sa pagbubukas ng klase, ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan ng Tamparan, Lanao del Sur sa mga paaralan na sakop ng nasabing bayan. Ilan na dito ay printer na may kasamang Xerox copier at ilang boxes ng bond paper. May detalye si Eric Bachiller. Sa nakaraang stakeholders meeting sa bayan ng Tamparan, Lanao del Sur, napag-usapan ang mga kinakailangan at kakulangan ng mga paaralan para sa pagbubukas ng klase. Isa na dito ang printed module ng mga estudyante kung saan kinakailangan sa blended learning ng DepEd. Kaya naman bilang tulong ng LGU, nag-donate ito ng mga materyales gaya na lang ng printed na may kasamang Xerox copier at ilang box ng bond paper. Ibinigay ito sa lahat ng public school sa bayan sa pangunguna ng alkalde na si Honorable Muhammad Juhar Di Sumimba, katuwang ang mga SB members. Anila, malaking tulong umano ang mga materialis na ito
upang mapabilis ang pag-produce ng mga module. Para sa Agilus, Eric Bachiller, we live in interesting times. Isinagawa ang disinfection sa buong Cotabato City kasabay ng No Movement Sunday. May detalye si Odessa Cruz. Isinagawa ang malawakang disinfection sa buong Cotabato City kasabay ng pagpapatupad ng No Movement Sunday sa lungsod. Habang nag-iikot ang composite quarantine team ng city government upang striktong ipatupad ang No Movement Sunday, nag-spray naman ng disinfectant solution ang mga kagawad ng Bureau of Fire Protection, katuwang ang mga volunteers ng Filipino-Chinese Volunteer Fire Brigade sa mga lansangan at pangunahing pamilihan ng lungsod. Tulong-tulong din ang mga opisyal ng bawat barangay sa pag-disinfect ng kanilang mga nasasakupang lugar. Nilalayo ng lokal na pamahalaan sa mga aktibidad na ito ang mapanatili ang kalinisan ng lungsod laban sa COVID-19 at maiwasan ang local transmission ng coronavirus disease, lalo pat patuloy na nadaragdagan ang kaso ng mga nagpupositibo sa sakit dahil sa exposure sa mga lugar na high risk ang COVID-19. Sa ngayon, merong 8 active cases ng COVID-19 ang lungsod at umabot na sa 36 ang kabuuang bilang ng nag-positive sa sakit. Ayon kay Composite Team Chief Roland Balkin, nasa 95% ang compliance ng No Movement Sunday dahil sa iilang violators gaya ng isang bakery na nagbukas pa rin at 3 motorista na nahuli habang nagroronda ang Composite Quarantine Team. Hindi naman pinahintulutan ang pagpasok sa lungsod ng mga tao mula sa ibang bayan. Magpapatuloy ang ganitong panukala sa mga susunod pang araw ng linggo bilang bahagi ng health protocols ng lungsod laban sa COVID-19 ayon kay Ginoong Balkin. Mula sa Cotabato City para sa Eagle News, Odessa Cruz, we live in interesting times. Inilunsad sa bayan ng Kumalarang, Zamboanga del Sur ang Orientation for Planting Program. Binigyan naman ng binhi ng niyog ang mga magsasaka sa lugar. May detalye si Eric Bachiller. Isinagawa sa bayan ng Kumalarang, Zamboanga del Sur ang orientasyon sa pagtatanim ng iba't ibang hybrid crops. Kabilang ding tinalakay ang mga kaparaanan kung paano alagaan ang mga pananim gaya ng lubi o niyog, kakao, palkata at marami pang iba na siyang nabibilang naman sa land crops. I encourage them to plant now, especially rainy season kasi planting season ngayon. If you are interested to plant hybrid crops, like coconut, hybrid coconut, hybrid na coffee, and hybrid na kakao, pamibigay namin for free sa mga farmers. Pinangunahan ni Governor Victor Yu, Vice Alcalde Alan Damas, katuwang ang mga SB members ang pamamahagi ng binhi ng niyog. Ngunit ayon naman kay Department of Agriculture Regional Director Rodan Cedeño na bilang tulong na rin at kaalaman din sa mga mapaminsalang peste sa pananim ay nagsagawa ito ng information dissemination. Yung kampanya natin against sa pest sa ating mga crops, where in fact daily yung radio program natin sa mga ilang radio stations dito, talaga tayo ng Pest Advisory Board. Dito nakalagay yung hotline natin na kung sakaling may maganitong peste, maaari nila itong tawagan ng mga hotline numbers at saka papuntahan ng ating mga farmer technicians. At saka nagbibigay tayo ng mga meterism, libre yon, yung mga pang-control natin sa pest, libre po yung binibigay ng Department of Agriculture. Anya na madalas umanong naglilibot ang mga staff para bisitahin ang mga munisipyo para malaman ang mga problema ng mga magsasaka. The Department of Agriculture is everyday making follow-ups, visitation, nagbibigay ng mga ayuda, nagbibigay ng meterism. Libre po yun lahat ng serbisyo na binibigay natin dahil ito ang mandato sa gobyerno ni Presidente Duterte at sa aming Secretary William Dar na talagang bigyan ng tututukan ang mga problema sa mga pananim para masiguro natin na may kita at may ani at may kita yung mga farmers natin, especially in this time of pandemic. Para sa Eagle News, Eric Bachiller, we live in interesting times. Ibinida sa ika-59 na araw ng Tabina sa Zamboanga del Sur ang Artworks at Tourism Video Competition. May detalye si Aya Jean Roseliosa. Tourism Video Making, Poster Making Contest at Slogan Making Contest. Ilan lamang yan sa mga aktibidad na nilaukan ng mga mamamayan, partikular ng mga kabataan na matagumpay na naisagawa sa lungsod ng Tabina, Zamboanga del Sur
kaalinsabay sa kanilang pagdaraos ng ika-59th araw ng munisipalidad. Dahil dito, mas naipakita ang kagandahan at kasaganaan ng lungsod, mapa-agrikultura o turismo man. Ang isa sa pinakahilintay na parte ng programa ay ang pagbibigay ng karagdagang tulong ng mga kagamitan para sa mga magsasaka at mangingisda sa nasabing lugar. Ayon pa nga sa officer in charge ng Municipal Agriculture and Fisheries Division na si Joyce Patian, ang mga kagamitan at pananim na gaya ng buto ng munggo, mani, foliar fertilizer, knapsack sprayer, plastic drums at iba pa ay talagang napakalaking tulong para sa mga mamamayang magsasaka at mangingisda dahil ito ay upang may magamit sila sa kanilang paghahanap buhay at para mas mapaunlad pa ang ekonomiya ng lungsod sa tulong na rin ng kanilang pakikipagkaisa. Para sa Eagle News, ako si Aya Jean Rosillosa. We live in interesting times. Abangan, US President Donald Trump kumpiyansang mananalo muli ang kanyang administrasyon at manunungkulan pa ng 4 na taon. At Finance Minister ng Canada nagbitiw sa pwesto. Ang News Abroad tutukan sa pagbabalik ng mata ng Agila. The biggest and widest talent competition in Philippine television continues with over 7 million pesos in cash prizes. Tagisan ng Galing Part 2. 3 winners will be chosen in each category. Singing category, second runner-up will receive 500,000 pesos. First runner-up will receive 1 million pesos. And for the grand champion, 2 million pesos. Dance category, second runner-up will receive 500,000 pesos. First runner-up will receive 1 million pesos. And for the grand champion, 2 million pesos. Audition now. Send your 3-minute performance video to tagisananggaling@gmail.com. For inquiries, call Nikki at 0977-651-9504 or 8784-7450, Local 1363. Shane at 0995-880-8004 or 8784-7450, Local 1415. Don't forget to like and follow Tagisan ng Galing's Facebook fan page and subscribe to Tagisan ng Galing's YouTube channel for more announcements. Tagisan ng Galing Part 2 is presented by Eagle Broadcasting Corporation and Net25. Letters and Music, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Tissue boxes mo. Hindi mo ba alam, mauubos daw ang mga tissue products? Bakit naman? Ang raw materials daw ng mask at tissue products ay iisa lang. Saan naman galing ang balitang yan? Ay basta, narinig ko lang din. Maraming din kayang nagpo-post sa Facebook at Twitter, kaya kung ako sa'yo, kumuha ka na din. Sige na't mauna na ako sa'yo Huwag basta-basta magpaniwala sa mga nakikita o nababasa sa social media. Magsaliksik at i-verify ang lahat ng impormasyon Nakukuha sa internet. Tandaan, maging responsable tayo sa paggamit ng social media nang hindi magdulot ng panic sa iba. Kung paanong dapat labanan ng COVID-19. Ay gayon din ang ating pagsugpo sa black propaganda at maling impormasyon. Dennis Lu, Lou Omelda, General Partosa, Tyranel Pililu, Hannibal Arevalo, EBC Japan Bureau. We live in interesting times. Balik kalsada na ang mga pampublikong transportasyon bukas sa muling pagbabalik sa General Community Quarantine ng Metro Manila at iba pang karatig probinsya.
Ilan sa mga nakatakdang bumalik sa kalsada ay ang UB Express traditional jeepneys, maging ang modern jeepneys. Si Erlo Bringas sa detalye. Nagpahayag na ng kahandaan ng railway sectors at mga operators ng mga pampublikong transportasyon sa pagbabalik ng General Community Quarantine ng Metro Manila simula bukas, August 19. Ang MRT nakahanda ng i-dispatch ang kanilang 18 bagon bukas at magsisimula ang kanilang biyahe ng alas 5:30 ng umaga. Maging ang iba pang railway sectors ay nagpahayag na din ng kahandaan sa pagbalik biyahe ng mga pasahero bukas. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, pinayagan na din nila bukas ang pagbiyahe pa ng karagdagang bilang ng public utility jeepneys at UB Express Vehicle Units. Bukas mula sa dating mga pinayagang bago muling ipatupad ang MECQ sa Metro Manila. Sa ngayon, naabot na sa 4,498 ang karagdagang jeepney units. Ang pinayagan sa 16 na ruta at abot na ngayon sa 12,443 ang pinayagang jeepney units sa kalsada sa kabuang 126 na ruta. As we have stated during last week's congressional hearing before the Committee on Transportation, we have said that the LTFRB will be opening up additional routes for PUJ, UV, and buses. We have done so on the commitment that we're going to open up every week. And since the public transport was suspended for the last 2 weeks, we still continued planning so that yung additional number of routes as well as the units that would be allowed to run. Nagdagdag din sa biyahe na higit 1,000 UV Express unit ang pinayagan na ding makabiyahe sa 51 ruta at marami pang mga pampublikong transportasyon din ang pinayagan na makabiyahe. Pero paalala ng LTFRB at ng DOTR, ipatutupad pa rin ang mahigpit na health protocols sa pampublikong transportasyon kalintulad na ipinatutupad nila bago ang MECQ, pero ngayon kailangan ng nakasuot ng face shield ang mga pasahero na sasakay sa bus, jeep at iba pa. Di na pasasakayin ng walang face mask at face shield sa mga public transportation. Pinatutupad ng DOTR mandatory wearing of face shield sa lahat ng uri ng pampublikong transportasyon na nagsimula noong August 15. We would appeal to the drivers, operators, or most especially to the commuters to comply with this, no? So that we will be able to contain. As you all know, all across the country, ang pinakataas talaga na rate of transmission is in NCR or Metro Manila. Para sa Eagle News, Earl Bingas, we live in interesting times. Kumpiyansa si US President Donald Trump na mananalo pa ang kanyang administrasyon at manunungkulan pa ng 4 na taon. Sinabi niya ito sa kanyang speech sa Whitman Regional Airport sa Oshkosh. Narito ang kanyang naging pahayag. 78 days, we're going to stop the radical left. We're going to win the state of Wisconsin, and we are going to win 4 more years. And then after that, we'll go for another 4 years because, you know what, they spied on my campaign. We should get a redo of 4 years. This is the most dangerous election we've ever had, the most dangerous, because I don't think we can ever bring it back if they get in. I don't think there's anything called a comeback. It'll be another Venezuela. I used to say that lightly. I now say it very strongly because it's a similar ideology. This will be a large-scale, very large-scale Venezuela if they win. If Kamala and Biden are ever elected, this recovery will come to a total shutdown, to use their word, permanently. For no scientific reason, Biden wants to inflict dramatic harm on millions of Americans with his basement strategy, locking everyone in their homes. Binuksan na ng US Democrats ang kanilang online nominating convention itong Lunes.
Ipinakita ng mga ito ang pakikiisa para inominate si Joe Biden at maisalba ang demokrasya. Sa opening ng convention, sinabi ng aktres na si Eva Longoria na siya ring moderator na kada 4 na taon ay nagsasama-sama sila para muling pagtibayin ang kanilang demokrasya. Si Biden ang makakatunggali ni U.S. President Donald Trump sa gagawing November U.S. presidential elections. Naniniwala si dating First Lady Michelle Obama na sasabihin ni dating Vice President Joe Biden ang katotohanan at magtitiwala sa siyensya kung mahahalal siya sa White House sa Nobyembre. Sinabi ito ni Michelle Obama sa pagsisimula ng virtual convention ng mga Democrat. Ang dating First Lady ay nabigyan ng primetime slot sa opening night ng Democratic Convention na isasagawa sana ng 4 na araw sa Milwaukee, Wisconsin. Pero halos ginawa na ito sa pamamagitan ng online dahil sa COVID-19 outbreak. Sa bahagi ng pahayag ni Michelle Obama, inilarawan niya na naging terrific Vice President si Biden sa loob ng 8 taon na nakasama sa panunungkulan ng kanyang asawa na si dating U.S. President Barack Obama. Inanunsyo ni Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador na isa siya sa mga unang makakatanggap ng Russian coronavirus vaccine sakaling mapatunayang epektibo ito. Sa daily news conference ni Obrador, sinabi niyang isa siya sa unang mababakunahan pero kailangan anya matiyak na epektibo ito at magiging available sa lahat. Personal din anya siyang pakikipag-usap sa Russia o China kung sila ang unang makakadevelop ng epektibong bakuna. Higit sa 56,000 na ang bilang ng mga nasawi sa Mexico dahil sa COVID-19. Noong nakarang linggo, inanunsyo rin ng Mexico ang kasunduan ito sa British-Swedish Pharmaceuticals na AstraZeneca para gumawa ng bakuna na kasalukuyan na ngayon nasa ilalim ng development kung makikitang epektibo ito sa clinical trials. Inanunsyo ni Canadian Finance Minister Bill Mornew ang kanyang pagbibitiw sa pwesto. 2015 nang maupo sa nasabing pwesto si Mornew. Sa kanyang news conference, sinabi ni Mornew na nakipagkita siya kay Prime Minister Justin Trudeau para sabihin na hindi na siya tatakbo sa susunod na eleksyon. Nabanggit din anya nito kay Trudeau na kailangan na ng bagong finance minister na may long-term outlook, lalo ngayong panahon ng pandemya. Naranasang muli ng ekonomiya ng Thailand ang pinakamalalang contraction nito mula na maganap ang Asian Financial Crisis. Mahigit 2 dekada na ang nakalilipas. Batay ito sa inilabas nilang datos, ang tourism industry ng Thailand ay labis na apektado ng COVID-19 pandemic. Nasa 3,300 ang kaso ng COVID-19 na naitala sa Thailand. Mula sa kabuang bilang, 58 ang naitalang nasawi. Bagamat ang Thailand ang unang bansa sa labas ng China na nakapagtala ng infeksyon nitong Enero, ay mababa pa rin ang naitalang kaso nito kumpara sa ibang mga bansa. Pero dahil sa ipinatupad na lockdown ay nagdulot ito ng epekto sa kanilang ekonomiya na bumaba ng 12.2% noong second quarter. Ayon ito sa Office of National Economic and Social Development Council. Sabi ni Secretary General Tosaporn Sirimsumba, dahil sa outbreak ay bumagsak ang kanilang ekonomiya na mas mababa kumpara sa Tom Yum Kung crisis noong 1998 kung saan bumaba ng 12.5% ang kanilang ekonomiya. Nasa 7.5% na contraction ngayon 2020 ang pagtaya ng NESDC. Abangan! 20 baby marine turtles pinakawalan sa Isabela. Gladys Reyes Summerworks naglunsad ng online acting workshop. At tunghayan ang Aussie swimmer na si Chloe McCardle na matagumpay na nalangoy ang Dover Strait. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila.
Tayong mga Filipino, likas na palabati. Sanay rin tayong makipagkamay. Pero dahil na rin sa COVID pandemic, isinusulong ang pagbati na hindi na kailangan pang makipagkamay. Ang pambansang pagbati. Ito ay ang pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo o paibabang tingin at pagsambit ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagpupugay. Pagkatapos nito ay ang pag-angat ng ulo ng nakangiti at nakatingin sa mata ng pinabati. Pambansang pagbati, pagpapakita ng paggalang, kababaang loob at pagiging sensero nating mga Filipino. Hi! Ito po ulit si Imelda Papin. Abangan ang part 2 ng Tagisan ng Galing dito po sa Net 25. We know that this is a scary time for all of us. The coronavirus is changing the world. Changing our lives. So please, take care of yourself. Keep your distance. Wash your hands. And if you can, stay at home. We at DW are here for you. We are working tirelessly to keep you informed on all of our platforms. We're all in this together. And together, we'll make it through. Stay safe, everybody. Stay safe. Stay safe. Stay safe. Please, stay safe. Hello, my name is Robin, and I'm 5 years old. My mom and dad said many people are getting sick. That is why we have to stay at home. That is why I cannot go to school. I cannot play outside, and I cannot even visit my friends. We can only go outside if we visit the doctor, or if we need to buy some food. And when we get home, we have to wash our hands. While I'm at home, I do my homework, clean up my toys, help cooking our food, and help my parents with their work. Please stay home so we can all play together again. Bye! Isang ultra-modern vertical farm ang itinayo sa Dubai. Sa farm na ito ay makikita ang mga vegetable crop na nakalagay sa isang multi-story format. Tinitiyak din nila ang kanilang ginagamit rito ay maaari pang mapakinabangan tulad ng tubig. Isinusulong rito ang Green Revolution gamit ang makabagong teknolohiya. Nakapagtalaan ng bagong record ang sapatos na isinuot ni NBA superstar Michael Jordan matapos mabili ng halagang $615,000 sa isang auksyon. Ang Nike Air Jordan 1 high shoes na hawak ngayon ng record bilang most expensive sneakers ay ginamit ni Jordan noong 1985 sa kasagsagan ng kanyang exhibition games sa Trieste, Italy. Samantala, maliban dito ay isa pang sapatos si Jordan na isinuot nitong noong 1992 ang naibenta sa halagang $112,050 sa parehong auction. Tumaas ang interes ng fans sa pagbili ng sports memorabilia ni Chicago Bulls player Michael Jordan mula nang ilabas ng ESPN ang docu-series nito na The Last Dance.
Kinumpirma ni world number 2 tennis player Simona Halep na hindi na ito sasabak sa US Open. Ang desisyong ito ay kasunod ng pangamba ni Halep sa dumaraming kaso ng coronavirus disease at pagsasaalang-alang sa kanyang kalusugan. Sa kabila nito ay umasa si Halep na magiging matagumpay ang pagbubukas ng Tennis Open sa August 31. Maliban kay Simona Halep ay umatras din sa US Open sina Ashley Barty ng Australia, Elina Svitolina ng Ukraine, Kiki Bartens at Belinda Bencic ng Swiss. Habang inaasahan naman na maglalaro si Serena Williams para sungkitin ang kanyang 24th career Grand Slam title laban kay Australian tennis player Margaret Court, maging si men's world number 1 tennis player Novak Djokovic. Naka-apekto sa western section ng bansa ang southwest monsoon habang apektado naman ng trough ng low pressure area ang Visayas at Mindanao. Ayon sa pag-asa, ang Ilocos Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Zambales at Bataan ay makararanas ng maulap na papuwirin at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms bunsod ng southwest monsoon. Nagbabala ang pag-asa ng posibleng pagkakaroon ng flash floods o landslides sa malalakas na pag-ulan. Ang Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at ang nalabing bahagi ng Visayas ay makararanas din ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan dahil naman sa trough ng LPA. Samantalang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas naman ng bahagya hanggang maulap na panahon na may isolated rain showers. Bunga naman ng localized thunderstorms. Makalipas ang 2 buwan ay isa-isa ng pinakawalan sa Ilagan Isabela ang nasa 20 juvenile sea turtles. Ang pagbabalik ng mga ito sa kanilang natural habitat ay pinangunahan ng mga empleyado ng Palanan Community Environment and Natural Resources Office o Senro. Ayon kay Chief Senro Palanan Federico Cawilan Jr., pinakawalan ang mga juvenile sea turtles sa coastal village ng Digomays at Dinapige. Bahagi ng uman ito ng kanilang hakbang para protektahan ang mga hayop na kabilang sa mga endangered species na sa gayon ay dumadami pa ang populasyon ng mga ito. Binabantayan sa Iceland ang pagputok ng isang bulkan doon na inaasahang mangyayari sa loob ng 1 taon. Batay sa pagtaya ng Iceland Coast Guard at Meteorological Institute, nagsimula na ang pagkalat ng tubig sa lawa na nasa loob ng crater ng bulkan. Gayunman, lumabas naman sa datos ng kanilang ginamit na equipment na hindi pa ito mangyayari anumang oras. Patuloy pa rin ang pagmamonitor sa nasabing bulkan. Nag-organisa ng pangalawang batch ng online acting workshop ang aktres at celebrity host at entrepreneur na si Gladys Reyes Someru. Nais umano ng aktres na maibahagi ang ilang acting tips at magturo ng skills sa pag-arte sa mga nangangarap na maging kontrabida tulad niya. Hindi rin makapaniwala ang aktres na aabot maging sa ibang panig ng mundo ang kanyang online acting workshop dahil mga aspiring actors na may Filipino blood na mula sa iba't ibang bansa ang mga estudyante niya. Natapos na ang unang batch ng workshoppers ni Gladys. At ngayon ay mula naman sa Norway, California, sa US at Canada ang kanyang mga tinuturuan. Para kay Gladys, natupad sa panahon ng coronavirus pandemic ang matagal na niyang plano. At ito ay nang magkaroon ng ganitong uri ng workshop. Matatandaang nagsimula ang career ni Gladys bilang runner-up sa Little Miss Philippines ng isang noontime show noong 1984 at nakilala siya bilang primera kontrabida sa telebisyon at mga pelikula. Bukod sa celebrity family talk show na Moments, mapapanood din si Gladys bilang host ng Pelikwentuhan dito sa Net25 kasama ang kanyang mga guest artist
na nakakakwentuhan tuwing araw ng linggo. Produced ito ng EBC Films at bukod sa telebisyon ay mapapanood din ito online sa iba't ibang social media platform ng EBC Films. Isang Australian marathon swimmer ang kinilala bilang ikalawang babae na nasungkit ang men's record para sa number of channel crossing na kumpleto ng Aussie swimmer na si Chloe McGardle. Ang kanyang ika-35 swimming marathon sa Dover Strait na tinaguriang world sa busiest shipping lane noong linggo. Ayon sa 35-year-old swimmer, malinaw itong binigyan ng abiso ng UK Coast Guard na hindi na nito kinakailangan pang sumailalim sa self-isolation sa kanyang pagbabalik ng England matapos ang ginawang swimming marathon sa gitna ng quarantine. Sabado nang muling magpatupad ng Britanya ng 14-day quarantine sa lahat ng biyahero mula France at iba pang bansa dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Bago ang kanyang latest 21-mile channel crossing na tinapos dito sa loob lamang ng 10 oras at 40 minuto, ay natapos ding languyin ni McGardle ang South Eleuthera Island patungong Nassau, Bahamas noong 2014 kung saan nakuha nito ang world record para sa longest unassisted ocean swim. Samantala, hawak pa rin ni Kevin Murphy ang men's record ng 34 cross-channel swim habang ang overall record naman ay nananatiling hawak ni Alison Streeter na tinaguriang Queen of the English Channel. Sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at ang iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Judith Gamera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times.